Kami ang walang kinatatakutan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Ito ang Patronos Luces News TV. Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo, kayo ay nakatutok sa Patronos Luces TV. Ang magbibigay ng maiinit at nagbabagang balita sa buong sanlibutan. Malakas subalit walang pinoprotektahan, nakakapagpabagabag subalit walang kasinungalingan. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga Pinoy sabik na para sa pagbisita ng Santo Papa sa Abu Dhabi. Momo Challenge nagdulot ng sakit at pagkamatay ng isang bata sa Luzon. NTG SIM card cloning tinututukan na ng United Nations. Siyam na player ang nasipa sa laro ng Gilas at Australia. Game of Thrones Season 8 ipinalabas na sa HBO, maraming fans ang nagdiwang. Kayo ay nakatutok sa Patronos Luces TV. Sa unang balita, mga Pinoy, sabik na para sa bisita ng Santo Papa sa Abu Dhabi. Live mula sa Abu Dhabi, si Mr. Ben. Hello, Mr. Ben. Hola, señoritas, señoritos. Biyayang matutuwing ng mga OFW na mapapilang mula Kuwait hanggang Abu Dhabi na dadalo sa misa ng Santo Papa. Sa Doha, may 145 na delegates sa iba't ibang lahi na dadalohin sa misa ni Pope Francis. Sa Dubai, puspusan ngayon ang paghahanda ng mga extraordinary ministers na tutulong sa pagbibigay ng komunyon ng mahigit 35,000 na dadalo sa misa. Isa sa mga lay ministers ay si Jimmy na nag-kidney transplant 6 na buwan na nakaraan. Sa Abu Dhabi naman, kasama ang mga Pinoy sa mga pumila sa St. Teresa's Church para makuha ng ticket sa misa. Handang-handa na rin ang mga Media Council ng Abu Dhabi para sa pagtanggap at pagtulong sa mga 700 na international na mga cover sa kasaysayan pagbisita ni Pope Francis. Para sa international na balita, NTG SIM card cloning tinututukan na ng United Nations. Yung dating pang-call at pang-text lang ang ating mga cellphone, ngayon ay nagagamit na din sila sa iba't ibang transaksyon. Ang United Nations nakatakdang magpalabas ng babala sa may 200 bansa kaugnay ito sa bagong discovering bug sa mga SIM card na pwede raw magamit para kontrolin at i-clone ang mga SIM card ng cellphone user. Ayon yan sa International Telecommunications Union, ang sangayan ng United Nations na tumututok sa Information and Communication Technology. Sabi ng ITU, nadiskubre raw ng research labs ng Berlin ang naturang bug. Sa pamamagitan raw nito, pwedeng magamit ang mga SIM card sa mga financial crimes o electronic espionage. Ayon din sa NBI, posibleng idaan sa spam text ang virus at kapag nakontrol na raw ang hacker, sa pamamagitan raw nito, pwedeng magamit ang mga SIM card sa financial crimes o electronic espionage. Ayon sa NBI, posibleng idaan sa spam text ang virus at kapag nakontrol na raw ng hacker ang target na SIM card, maaari na siyang makagawa ng transaksyon gamit ang lahat ng resources ng may-ari na na-access sa pamamagitan ng cellphone. Sa ngayon, ayon sa NBI, hindi pa ito nadedetect sa Pilipinas. Tibayang pag-ingat daw ang kailangan para sa mga cellphone users, tulad ng pag-iwas ng paggamit at pagbubukas ng mga spam text para hindi mabiktima. Sa ngayon, inag-aaralan na daw ng National Telecommunications Commission o NTC ang bagong banta sa mga cellphone users. Ruben Manito, Patronos Luces News. Para sa sports news, 9 na player ang nasipa sa laro ng Gilas at Australia. Nagbabalita, Stephen Jordan. Mga ejected na players ng Pilipinas, sina Terence Romeo, Carl Cruz, Calvin Abeba, Andre Blatch, Roger Pugoy, Troy Rosario, Japet Aguilar, at si Matthew Wright. Sa Australia naman, si Ton Macken, Daniel Kilkerts, and Nathan Sobey. Yun lamang at mga kapatid, balik sa'yo. Babala para sa mga magulang.
Bantayang mabuti ang ginagawa ng inyong mga anak dahil isang bata ang namatay dahil sa online challenge na tinatawag nilang Momo Challenge. Dahil ginagawa nito na saktan ang kapwa at sarili. Nandito si Oscar De La Hoya para sa balita. Kahapon, inahatid na sa kanyang huling hantungan ang 11 taong gulang na si Sab. Pero hindi pa rin matanggap ng kanyang mga magulang kung bakit nagawa ni Sab ang magpatiwakal habang nasa loob ng kanyang paaralan sa Quezon City. Naisugod pa siya sa ospital, pero habang siya'y nag-aagaw buhay, may sinabi siyang ipinagtaka ng kanyang mga magulang. Nagpa siya ang mga magulang ni Sab na magkwento para magsilbing babala sa iba. Bagamat hindi po namin sasabihin ang mga sensitibong detalye sa pangyayari. Kamakailan, nabanggit daw sa nanay ni Sab na may kaklase siyang nanakit ng sarili. Nang i-check daw niya ngayon ang palitan ng mensahe ni Sab at ng naturang kaklase ni Sab sa social media, nadiskubre niya ang nakababahalang mga messages patungkol sa mga suicide games at ang laman daw ng search history nito. Mga patungkol sa dark web at mga online challenges tulad ng Blue Whale at ng Momo Challenge. Malakas ang kutob ng ina ni Sab na ang mga challenges na ito ang nagtulak sa anak na magpatiwakal. At doon na raw iuutos kung paano saktan ang sarili. Noong 2016, unang lumaganap ang tungkol sa Blue Whale Challenge kung saan haamunin o i-dare ang mga biktima na gumawa ng mga task na palala hanggang sa umabot sa pagpapatiwakal. Ngayon naman, kumakalat ang Momo Challenge. Tampok ang nakakatakot na itsura ng babaeng ito. Ang larawan ay yan base sa isang sculpture ng isang museum sa Japan. Base sa mga ulat, nagsimula ang Momo Challenge sa isang messaging app sa pamamagitan ng chat. Uutusin ang mga biktima, kadalasan ay mga bata, na gumawa ng mga mapanakit na bagay sa sarili at sa kapwa. Pero ngayon, kumalat naman daw ang Momo Challenge sa YouTube at iba pang social media platforms. Karaniwan, isinisingit ang mga mensahe ni Momo sa mga akala mo'y inosenteng pambatang video na pinapanood ng inyong mga anak. Maging sa ibang bansa, laman ngayon ng balita ang kinatatakutang Momo Challenge. Karamihan, nananawagan na pag-ingatan ng mga anak sa paggamit ng social media sa gitna ng challenge na ito. Nakausap ng GMA News ang isa pang magulang na nagbabala tungkol sa Momo Challenge matapos itong maaksidenteng madiskubre ng kanyang 6 na taong gulang na anak. Takot na takot daw ang kanyang anak nang tanungin niya tungkol sa Momo Challenge. Nasabi pa raw ng kanyang anak ay hindi raw dapat pag-usapan. Sa pagpilit ng kanyang anak, inamin daw nito na inutusan siyang na pumatay ng 10 tao. Kung hindi, ay sasaktan niya ito. Sinabihan pa raw siya ni Momo na huwag magsalita tungkol dito. Kundi ay papatayin nito ang kanyang magulang. Pinag-iimbestigahan na ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde ang patungkol sa Blue Whale at Momo Challenge sa bansa. Kung maaari, nais daw niyang ma-block ito. Pero sa ngayon, dapat daw ay tutukan ng mga magulang, maski ng mga guro, ang pinagkakabalahan ng mga bata sa internet. Oscar De La Hoya, nakatutok sa Patronus Lucis TV. Hi guys! Para sa entertainment naman, sobrang saya ang dama ng mga fans nang makita ang pinakabagong trailer at pinakapatok na TV series sa buong mundo, ang Game of Thrones Season 8. Winter's coming na nga, ika pa nga sa trailer. At dahil dito, sabik na ang mga fans na makita ang pinakabagong trailer at pinakapatok na TV series sa buong mundo, ang Game of Thrones Season 8. Winter's coming na nga, ika pa nga sa trailer. At dahil dito, sabik na ang mga fans na makita ang pinakabagong mga pangyayari sa bagong season. Dagdag pa rito, sabi ng isang fan, gusto niyang makita kung ano ang magiging twist sa role ni Sansa Stark. Marami pa rin ang umaasa na magkakaroon siya ng malaking pakinabang sa Season 8. Samantala, marami pa rin ang umahanga sa role na ipinapakita ni Jon Snow at Daenerys.
ang last season ng Game of Thrones ay mapapanood sa HBO ngayong April 14, 2018. Kaya mga GOT fans, sit back and relax. Wait lang kasi winter is coming na. Ako si Meliodas Iglesias para sa Balitang Entertainment. Magbabalik ang Patronos Luchis News TV. Maraming salamat sa pagtutok sa aming balita. Ako si Patrick Makatuno. Ako naman si Daniel Padapling, ang nagsasabi, dito sa Patronos Luchis TV, wala kang magsisisihan. Bago matapos ang aming balita, meron tayong mga bisita na pro-promote ng kanilang bagong concert. Maraming salamat, Patrick Makatuno. Maraming salamat, Daniel Padapling. Andito lang naman kami para ayayahan kayong lahat na manood sa aming concert. Sa Qatar, April 10. April 10, huwag kayong kalimutan. Be there! April 10. Be there! Pero At bago lahat, pupunta muna kami sa Manila. May concert kami doon sa Manila. Saan yun, friend? Quezon City! Sa Quezon City. Bro. Kailan yun? April 5, bro. April 5, so 5 days pa. Meron pa kayong 5 days to go. Welcome to Qatar. Be there, guys! Yeah! Sumangat ka ng isip Kong ito, wag ilalang ng pag... Okay, cut.